Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide ngayong umaga. Pamilya Tejada umaasang magiging wake-up call sa pamahalaan ang nangyari kay Cristel para ayusin ang education system sa ating bansa. Pagkamatay po ng aming anak na si Cristel, magsilbi po itong isang panggising sa lahat ng mga kinauukulan. Unilateral ceasefire sa Malaysia binawi na ni Sultan Kiram. Naimprentang balota naman para sa eleksyon sa Mayo umabot na sa 40 milyon. Summer season, formal nang dineklara ng Pag-asa. Sa negosyo, Depositors Forum, pangungunahan ng PDIC para sa Deposit Insurance Claim. At Ibayong Dagat Installation Mass para kay Pope Francis isasagawa sa Vatican. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada 1 Ibunan Street San Juan. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. Mga kasama, 55 days na lang eleksyon na. Alam nyo na ba kung saan presinto kayo boboto? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Hahanap ng buhay ko'y Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami Kay Mrs. Hanep, hahanep na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng Tuwid na Daan, kailangan kong maging kasangga ang buong Senado. Sani Angara, Pam Aquino, Alang Cayetano, Cheese Escudero, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Poe, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayong umatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama nating ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng tweet. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for and by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Live via satellite. RMN News Nationwide.
Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Martes na ho ngayon, Marso 19, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DOHP 612 RMN Cebu, DXMD 927 RMN General Santos, DYME 783 RMN Masbate, at DXDC 621 RMN Davao. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Inaasahan na ng pamilya Tejada ang pagdepensa ng pamunuan ng University of the Philippines, Manila na sinisisi ngayon sa pagpapakamatay ng kanilang anak na si Cristel. Sa interview ng RMN kay Ginang Bless Tejada, inaho ni Cristel, kahit ano pang paliwanag ang sabihin ngayon ng UP ay hindi na nito maibabalik pa ang buhay o ng buhay ang kanilang anak. Ayon pa kay Ginang Tejada, hindi rin matutumbasan ng kahit anumang salapi ang isang buhay na nawala. Umasa na lamang si Ginang Tejada na isang panggising sa pamalaan ang nangyari na ito sa kanyang anak para magkaroon ng reforma sa pagpapatupad ng tuition fee sa mga state universities and colleges. Kaya nga po ng aming sinasabi, kahit kung ano nga yung pagtatalo or pagpapaliwanag pang ibigay nila, wala na pong mangyayari, wala na pong magagawa. May buhay na po na nagbuwi. Ang sa akin na lang po, yung pagkamatay po ng aming anak na si Cristel, magsilbi po itong isang panggising sa lahat ng mga kinauukulan upang kung ano man po ang mga mali o batas ng mga polisiya o mga pinapatupad ngayon ng mga polisiya na sa iba't ibang universidad o kolehiyo ng ating bansa, maaari sana nila ulit itong busisiin at kanilang alamin kung ito nga ba ay tunay na nakakatulong sa mga mag-aaral. Sa ngayon ho, ihumugot na lamang ng lakas ng loob sa mga nakikiramay sa kanilang pamilya sa pagkawala ho ng UP Manila students. Matatandaan kahapon sa isinagawang press conference sa UP Manila, nilinaw ni UP President Alfredo Pascual at UP Manila Chancellor Manuel Agulto na walang forced leave of absence na naganap sa kaso ni Tejada sa pagsasabing 3 beses pang pinalawig ang palugid para bayaran ang tuition o student loan nito. Sa ibang balita, binawi na ni Sultan Jamalul Kiram III ang nauna nitong idineklarang ceasefire laban sa Malaysian forces. Una na nagdeklara ng tigil putukan ng Sultanato ng Sulu noong Marso, kasunod ng panawagan ng United Nations na tapusin ang kaguluhan sa Sabah. Ayon kay Engineer Abraham Ijerani, tagapagsalita ng Sultanato, kasabay ng pagbawi, inutusan na rin ni Kiram ang kanyang Royal Army na lumaban kapag inatake ng puwersa ng Malaysia. Ginawaan niya ni Sultan Kiram ang kautusan matapos may mamatay na namang isang taga-suporta sa panibagong bakbakan nitong linggo. Nabatid na mayroon pang 170 Royal Army sa Sabah at natili din doon ang leader nila na si Raja Muda Agbimuddin Kiram. 40 milyong balota na ho ang naililimbag sa National Printing Office mula sa kinakailangang 52 million para sa 2013 midterm elections. Ang Comlec Project Management Office Chief Jose Tolentino Jr., 37,049,805. Sa 40 milyong balota ang pumasa na sa mga precinct count optical scan machines at hawak na ng Comelec. Kasabay niyan, sinabi ni Tolentino na agad namang sinisira yung mga balotang hindi binabasa ng makina o kinakitaan ho ng ilang problema. Layunin nitong wag nang makalabas sa NPO at baka magamit pa ng ilang ibig sumabotahe sa nalalapit ho na halalan. Inaasahan namang magtatapos ang pag-imprenta sa unang bahagi ng Abril, maaga ng kalahating buwan mula ho sa nakatagdang Abril 25 na deadline ng ballot printing. Opisyal nang nagsimula ang summer season. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, tumigil na ang malamig na northeast monsoon o amihan at pumalit na ang ridge of high pressure area na magdadala ng mainit at maaraw na panahon. Bahagya maaranas na lamang nila ng maulap na kalangitan na may daladalang pulo-pulong pagulan, pangkidlat at pagkulog sa buong bansa. Samantala, asahan naman ng mga residente ng Metro Manila ang temperaturang aabot sa pagitan o abot sa 37 degrees Celsius sa buwan ng Abril. Mission 2013. Boboto ako. Nanawagan si Team Pinoy Senatorial Candidate Bam Aquino sa UP system na bawiin na ang mga LOA or yung leave of absence na tinatawag sa mga estudyanteng hindi nakakabayad ng kanilang mga matrikula sa isang pampublikong paaralan, kagaya ho ng University of the Philippines. Sa interview ng RMN, kinalungkot ni Bam Aquino ang nangyari kay Cristel Tejada na may mataas na mga grado ngunit hirap ang tatay
na isang part-time taxi driver na tustusan ang lahat ng gastos ng isang college student. Binigyan din ni Aquino ang kanyang kampanya para sa course and job matching para mas maaga pang mapaghandaan ng mga estudyante ang kanilang mga oportunidad sa kanilang papasukan ng mga trabaho pagkatapos ng graduation. Ginoong Bam Aquino, sir, ano sa inyo pong palagay, halimbawa, tulad nga ho yan na kahit kung merong mga tinatawag na socialized tuition and financial assistance program ng mga state U, sa tingin nyo ba kulang pa rin talaga? Dapat paglaanan ito ng pondo ng gobyerno natin kasi halimbawa din doon sa UP Manila, 70% ng kanyang pondo napupunta doon sa ospital, 30% lang doon sa eskwelahan, kaya parang kapos at hindi pa rin kulang ang inilalaan ng ating pamahalaan. Well, alam mo ka, Roger, unang-una, may dagdag yung mga state universities and colleges natin ngayon pagdating sa budget. Yung socialized scheme na yan, ginawa yan para ma-subsidize yung mga A at B na naka-classify na mga estudyante, yung mga C, B, and E. So, ibig ko sabihin yan, may paraan talaga upang magkaroon ng mas maraming tsansa yung mga kababayan nating mahihirap na makapasok sa UP. So, merong mga patakaran yan, no? Tapos may income rin naman ngayon, kung di ako nagkakamali, no? May income ngayon yung UP. So, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi nabigyan ng 10,000 pesos na loan si Ms. Tejada na parang hindi naman siya ganun kakalakihang pera. Tsaka kung tutusin, loan naman ito. Hindi naman ito hinihingi lang. So, pagdating naman po sa pondo, palagay ko po, nagpupondo, siguro kailangan pang pondohan pa. Kailangan pa natin ng mas maraming college financing o college scholarships. Pero yung sigurong pinaka-importanting tinanho dito, yung patakaran mismo na ipa-LOA mo ang isang tao na hindi makapagbayad on time. Yun ho siguro yung kailangan baguhin muna. Oho, nababanggit nyo na rin ho kanina tungkol ho dun sa gusto ho nyong isulong na masolusyonan ng problema sa job matching. May kalalabas na NSO survey na parang meron daw 10 milyon pang Pilipino na may working age na 15 years old and above ang pumapalo ngayon ng 10.8 million na underemployed at unemployed. Paano natin ito susolusyonan dyan sa, sabi nyo nga, dapat ang tugon dito ay yung mga graduates, pag ka-graduate, akma agad dun sa mga nag-aantay na trabaho? Opo. Actually, maraming iba't ibang solusyon po dyan. Unahin mo natin sa tertiary kasi sa totoo lang yung tertiary, 9% or less lang po yan ng mga kabataan. Mas marami rin yung kabataan ang hindi naman umabot sa college pero unahin na po natin yung college level. Dapat po talaga yung mga kolehiyo natin, yung mga universidad at yung ating mga industriya, mas magkalapit po yung kanilang ugnayan. Kasi ngayon po, napakalaki ng gap. Pagka-graduate mo, doon ka palang maghahanap ng trabaho. Dapat second year, third year pa lang, naaaninag mo na kung ano yung trabaho gusto mo, ano yung skills na kinakailangan mo. Bakit tingnan natin, merong 500,000 nurses ngayon na either walang trabaho o iba yung pinapasok ng trabaho. Ibig ko sabihin yan, pumapasok po yan dun sa underemployment o unemployment. Kung naging mas maaga po yung ugnayan ng industriya at saka ng mga eskwelahan, hindi ko siguro aabot sa 500,000 yung mga kababayan po nating nag-nursing na hindi naman po nakapasok sa nursing na trabaho. Isipin niyo po, yung mga magulang, nag-aral po yan, nag-board exam, nag-part-time job pa, only to find out na wala ka rin trabaho sa dulo. So, talagang napakasaklap. Meron po tayong 600,000 jobs na bukas ngayon, o bubukas in the next 2 or 3 years sa BPO. Pero sa mga call center po natin, 5% lang na mga nag-a-apply ang natatanggap. So, ibig ko sabihin nun, kulang rin yung skills ng mga kabataan para makuha yung mga trabaho nandyan. So, meron talaga kawalan ng ugnayan. Yung mga industriya, yung mga eskwelahan, kailangan po, yung pagtingin natin sa edukasyon natin, hindi lang siya mula enrollment to graduation, pero mula enrollment to job placement. Yun siguro yung mahalaga. Kaya yun malaking bagay na po yan pagdating sa ating tertiary. Madikit po natin yan, magkaroon tayo ng magagandang internship programs, magkaroon po ng paraan upang malaman talaga ng kabataan ano ba yung mga trabahong bumubukas at ano ba yung kalidad ng kanilang mga eskwelahan na pinapasukan. Si Bam Aquino po ay nagtapos ng summa cum laude sa Management Engineering mula sa Ateneo de Manila University. Mission 2013. Boboto ako. Meron namang suspended mayor itinangging paalisin na siya sa kanyang pwesto. Tuloy pa rin sa Mission 2013 natin. Kasama natin sa balita Dante Torquator ng Aramen Kalita.
RMN Report. Pinabulaanan ni suspended Libacao Mayor Charito Nabarosa na siya ay paaalisin sa kanyang pwesto anumang oras. Ito ang inilabas na paglinaw ng alkalde matapos lumabas ang ugong-ugong na siya ay pababain sa kanyang tungkulin anumang oras at para hindi malito ang kanyang mga kababayan. Ayon pa sa alkalde, hindi siya mapapaalis sapagkat meron siyang ginawang legal na hakbang sa kanyang suspension at hindi rin ito maisa sa katuparan sapagkat nakapaloob na rin ito sa election period kung saan bawal ang ganitong uri ng hakbangin. Si Mayor Nabarosa ay nasuspended ng ombudsman ng 6 na buwan sa kanyang tungkulin ngunit ito'y ipinalabas na ang resolusyon noong kalagitnaan na ng Enero. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Dante Torquator, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Nakatakdang isagawa mga kasama ngayong araw ng PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation ang Depositors Borrowers Forum para malaman po at ipalam sa kanila ang mga requirements at procedures sa pagpapile ng deposit insurance claims. Ang akbang na ito ay makakaraang isailalim na ng Monetary Board sa receivership ng PDIC ang branch ng La Consolacion Rural Bank Incorporated sa Laguna. Batay sa impormasyon ng La Consolacion Rural Bank ay mayroong halos 300 bank accounts sa may total deposit liabilities na 34.94 million pesos. Tiniyak naman ng PDIC sa mga depositors na babayaran ang lahat po ng valid deposits na hanggang sa maximum deposit insurance coverage sa halagang 500,000 pesos. RMN News Abroad. Ang bagong Santo Papa. Habemus Papa Francisco. Viva Pope Francis. Mga kasama, alas 9:30 ng umaga oras yan sa Vatican at alas 4:30 naman mamayang hapon dito sa atin sa Pilipinas, sisimulan na ang Installation Mass sa St. Peter's Basilica. Ito ay para sa inaugurasyon ho ni Pope Francis bilang bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Tawag na niyan, marami ng world leaders at ilang mga kilalang personalidad ang dumating ngayon para saksihan ang inaugurasyon. Ang delegasyon ng Amerika ay pangungunahan naman ni US Vice President Joe Biden at House Minority Leader Nancy Pelosi. Dadalo rin sa spiritual leaders ng Orthodox Christians sa pangunguna ni Bartholomew I, ang ecumenical patriarchs ng Constantinople. Maliban sa mga religious sector, inaasang dadaluhan din ang daang libong deboto mula ho sa iba't ibang panig ng mundo ang pagdiriwang na yan. At mga kasama live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon pong Martes ng umaga, March 19, 2013. Sa mga taga Malay-Balay, susunod na dyan si kasamang Bupar Boy Paraguya sa RMN News Diretso Balitang Malay-Balay sa numero 1 DXMV 648. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. dito pa rin ho. Tahanan naman pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radyo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya't hanap